Magandang araw, mga kaalaman na hinog. Ito yung tipong halaman na madalas tinatanaw-tanaw lang natin sa bakuran ng kapitbahay o minsan ay tinuturing pamating damo lang. Pero hindi natin alam, isa pala itong minahan ng kalusugan. Kaya heto na, aalamin natin ang 10 na makapangyarihang benepisyo ng simpleng alugbati sa ating katawan. Pang-una sa ating listahan, pinakamagandang pampadumi at panglinis ng bituka. Ito po, medyo sensitibong usapan pero napaka-importante. Hirap ba kayong dumumi? Yung tipong kailangan pang umire ng husto na parang manganganak na o minsan inaabot ng 3 araw bago makaraos? Joke lang po. Delikado po yan. Pwedeng maging sanhi ng almoranas at ang dumi ay lason na dapat inilalabas araw-araw. Ang alugbati, dahil sa pagiging madulas nito, mucilaginous, para siyang natural at banayad na pampadulas. Hindi po siya tulad ng ibang laxative na biglang magpapakulo ng tiyan. Para siyang walis na may sabon na dahan-dahang naglilinis ng mga singit-singit ng bituka nyo at tinutulak niya palabas yung mga dumi na matagal nang nakabara. Kung hirap kayo, subukan yung magsabaw ng alugbati sa hapunan. Kinabukasan, malaking ginhawa po ang mararamdaman ninyo. Pangalawa sa ating listahan, laban sa anemia at panghihina. Nararanasan nyo na ba yung pakaramdam na parang laging pagod? Kahit wala namang ginagawang mabigat, yung pag-upo pa lang sa silya ay parang pagod na? O kaya pag biglang tayo, umiikot ang paningin, nanlalamig ang kamay at paa at kailangan munang kumapit. Tumingin po kayo sa salamin, buksan nyo ang ilalim ng inyong mata. Kung maputla po yan, senyales yan na baka kulang na po tayo sa dugo o anemic. Ang alugbati po ay punong-puno ng iron. Ang iron po ang pinakamateryales sa paggawa ng pulang dugo, yung hemoglobin, na siyang nagbadala ng oxygen sa buong katawan natin. Kapag kulang sa oxygen ng katawan, para tayong makinang kinakalawang, mahina at walang lakas. Kesa bumili ng iron supplement na minsan ay matapang sa tiyan at nagpapatingas ng dumi, subukan niyong isahog ito sa isda o ginisang munggo. Natural na pampalakas at hindi pa masakit sa sikmura. Pangatlo sa ating listahan, pampalinaw ng mata. Habang nagkakaedad, kasama na dyan ang paglabo ng mata. Hirap nang magbasa ng text sa cellphone ng apo. Hirap nang makita ang numero sa resibo o sa metro ng kuryente. Yung simpleng pagpasok ng sinulid sa butas ng karayom, halos imposible na. Ang alugbati po ay mayaman sa vitamin A at isang sangkap na tinatawag na lutein. Ang lutein po, isipin nyo, siya po yung internal sunglasses o salamin sa mata na nasa loob ng ating mata mismo. Siya yung mga sundalo na nagpoprotekta sa ating retina laban sa pinsala ng araw at ng pagtanda, lalo na sa sakit na macular degeneration. Ang regular na pagkain nito ay malaking tulong para mapabagal ang paglabo ng ating paningin. Baka naman po, bilang maliit na tulong nyo na rin po, kahit like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. Pang-apat sa ating listahan, katuwang sa pagkontrol ng blood pressure. Ito pa, problema ng halos lahat ng senior, alta presyon. Kahit umiinom na ng gamot, minsan mataas pa rin, di ba? Ang alta presyon ay silent killer. Bukod sa maintenance, kailangan natin ng tulong galing sa pagkain. Ang alugbati, perpekto po ito para diyan. Mataas siya sa potassium pero natural na mababa sa sodium o asin. Isipin nyo na yung potassium at sodium parang magkaaway yan sa loob ng katawan. Pag mataas ang sodium, tataas ang BP. Yung potassium po, yun yung pulis na nagre-relax ng mga ugat natin at naglalabas ng sobrang sodium sa ating katawan sa pamamagitan ng pag-ihi. Kaya pag kumakain kayo nito, tinutulungan nyo yung gamot ninyo na magtrabaho ng mas maayos. Panglima sa ating listahan, pampatibay ng buto, iwas bali. Ito po ang number 1 na takot nating mga senior, yung aksidente sa bahay. Yung madulas lang sa banyo habang naliligo o matapilok lang sa medyas habang naglalakad, nako, bali na agad ang buto sa balakang o braso. Ang hirap po noon, ang tagal gumaling at ayaw naman nating maging pabigat sa ating mga anak.
Ang dahilan niyan ay ang osteoporosis o pagrupok ng buto. Ang alugbati po, para siyang 2-in-1 na tulong. Una, mayaman siya sa calcium. Isipin nyo, yung calcium ang hollow blocks ng ating mga buto. Pangalawa, at ito po ang importante, mayaman siya sa vitamin K. Isipin nyo po, yung vitamin K, siya po yung semento at bakal. Kahit gaano karami ang hollow blocks mo, kung wala sang semento at bakal, mahina pa rin ang pundasyon at guguho. Ganun po yan sa buto natin. Ang vitamin K ang siyang kumukuha ng calcium at idinidikit ito ng mahigpit sa ating mga buto para maging siksik, matibay at hindi basta-basta mababali. Pang-anim sa ating listahan, pampatalas ng memorya, iwas ulyanin. Isa pa sa kinatatakutan natin ay ang paghina ng memorya. Yung papasok ka sa kwarto, tapos pagdating mo doon, nakalimutan mo na kung ano ang kukunin mo. O kaya kausap mo ang isang tao, pero hindi mo maalala ang pangalan niya. Nakakahiya minsan, di ba? Ang alugbati po ay mayaman sa folate o vitamin B9. Ito po ay parang pagkain ng ating mga brain cells para manatili silang malusog at mabilis ang koneksyon sa isa't isa. Hindi ito gamot sa Alzheimer's, pero isa itong mahalagang pagkain para alagaan ang ating isipan at memorya. Pang-7 sa ating listahan, pampababa ng blood sugar. Sa mga may diabetes o borderline na po dyan, kailangan nyo ito sa inyong plato. Dahil sa taas ng fiber content ng alugbati, isipin nyo na para siyang espongha sa loob ng tiyan natin. Pinapabagal nito ang pagsipsip ng asukal galing sa kanin at iba pang carbohydrates na ating kinain. Ibig sabihin, hindi po biglang tataas o magi-spike ang blood sugar ninyo pagkatapos kumain. Mas magiging dahan-dahan ang pagtaas nito na mas maganda para sa katawan. Isahog niyo ito sa inyong ulam para makatulong na mamanage ang inyong diabetes, katulong po ng inyong gamot at ehersisyo. Pang-8 sa ating listahan, pampalubag ng sakit sa kasukasuan. Aray, paggising sa umaga, masakit ang tuhod, naninigas ang daliri, kumikirot ang balakang. Ang rheuma at arthritis halos kasama na sa pagtanda. Ang alugbati po ay may anti-inflammatory properties. Sa simpleng salita, panlaban po ito sa pamamaga. Isipin nyo na lang ha, na ang nananakit na kasukasuan ay may sunog o apoy sa loob. Ang pagkain ng alugbati ay parang nagpapadala ka ng pamatay sunog para bawasan ang pamamagang iyon. Hindi ito gamot sa Alzheimer's, pero sa paulit-ulit na pagkain, baka mapansin ninyo, medyo gagaan ang inyong pakiramdam sa umaga. Pang-9 sa ating listahan, pampalakas ng resistensya. Ang mga senior, aminin natin, mas madali na tayong kapitan ng sakit. Konting ulan lang, trangkaso na. Makatabi lang ng inuubo, maya-maya inuubo na rin. Kailangan po nating palakasin ang ating immune system o depensa ng katawan. Ang alugbati po ay sagana sa vitamin C. Yung vitamin C ang general ng ating mga sundalo o white blood cells laban sa mikrobyo at virus. Siya ang nagte-training at nabibigay ng armas sa kanila. Ang isang tasang luto nito, malaking porsyento na ng kailangan mong vitamin C sa isang araw ang makukuha mo para mas malakas ang laban natin sa sakit. At ang pang-10 sa ating listahan, gumaganda ang balat at nakakabata. Sino po ang nagsabing pag senior na, hindi na pwedeng maging mukhang sariwa at makinis? Mali po yun. Ang alugbati, dahil sa taglay nitong vitamin A at C, ay tumutulong sa paggawa ng collagen. Yan po yung parang pandigit sa balat natin para manatili itong elastiko, hindi lawlaw at hindi kulubot. Ang kalusugan sa loob ay lumalabas sa ating kutis. Kapag nakita kayo ng mga kaibigan ninyo, baka may tanong pa, ano ba ang sikreto mo at mukhang bumabata ka at hindi ka mukhang stress? So yan po. 10 napakagandang dahilan para kumain ng alugbati. Hindi nyo na kailangan gumastos ng malaki. Pwede itong isama sa ginisang munggo, sa sinigang, ilagay sa miswa, o ang pinakasimple, igisa lang na may bawang, kamatis at itlog. Sana po ay nakatulong itong ating tips. Alagaan po natin ang ating mga sarili dahil ang kalusugan ang pinakamahalaga nating yaman na hindi mapapantayan ng anumang pera. God bless po sa ating lahat!